Okay, gawa tayo ng square notepad. So, let's have a notepad series dito sa page, no? So, when you make a notepad, square muna yung gagawin ko, no? Maraming designs, ay maraming sizes yan. So, yung pinaka common, no, for square notepads, ang size yan is either 3.5 by 3.5 or 3 by 3 or anything in between, no? So, ano ba? Paano ba gawin? So, meron tayo ditong blank na canvas and okay, choose any element na gusto nyo. For example, ako, ito trinay ko kanina. Kunyari, gusto ko lang ng ribbon na medyo coquette ang dating. Okay, and when I make a template for my customers, no, I usually use free elements lang. So, pag nag-filter ako, naka-static and free yung filter para hindi nalalabas yung mga hindi ko naman kailangan. But if you're going to do this for your own business, though, and if you have a pro account, then you can choose any element that you like. Okay, so hanap ako dito ng ribbon. And ayan. So add a page ulit, another ribbon. And dito lang natin ng konti. Minimalist ng dating, no? Oo, parang ganun-ganun lang. And this one. Tapos, tignan natin kung ano itsura nila. Tadan! O yan, may notepad ka na. Next tayo. For example, meron ka na dito ang ribbon. Lagyan naman natin siya ng ibang elements. Kunyari, hanap tayo ng square na border. Tapos, ayan, you can choose from any of this. Ano ba maganda? Pili ka na lang dito, no? Kung ano yung sa tingin mo. Pero to give you the easiest one, ito, yung solid na square na border. Now, this one can be changed yung kulay. So, just change it to any color na gusto nyo. I'll choose the light gray and I'll send it to back position. Send it to back. And there you go. Medyo litan na natin ng konti. O, diba? Madali lang. Okay. Pero, hindi pa tayo dyan tapos. Okay, eto kasi, hindi mo na siya, yung thickness ng square na border is hindi mo na siya mapapalitan. So, pinakamaganda niyan, maglagay ka na lang ng square na element dito. Lakihan natin ng konti. Tapos, gawin yung transparent yung background. And then, yung size ng border, pwede nyo kapalan. Diba? Pwede nyo din palitan yung kulay. So, and then, let's send it to back. Layer. Send to back. And that's it. Ah, 'di ba mas madali? Oh, oh. Pwede niyo pang palitan yung thickness ng border, 'di ba? Alam niyo kinaganda ng paggamit ng shapes lang or ng square is pwede niyo siyang ganitohin. Unlike kapag ganito, um, every time na magcha-change kayo ng size, 'yan, everything, lahat ng sides niya nagpapalit. Unlike yung sa shape, kung gusto niyo yung taas lang yung palitan, 'no, or gusto niyo lang i-resize yung nasa taas, then puwede niyong gawin 'yan. And another thing is puwede niyo ring, lagyan ng corner rounding, 'no, kung gusto niyo medyo rounded yung corner, then you can do so. 'Yan, oh, 'di ba? Hindi ka na mahihirapang maghanap dito sa element na ganito, kasi ano na siya, pre-made na kumbaga, 'no. So, hindi na siya puwedeng galawin. Kulay lang yung puwede niyong gawin diyan. So, sa shape, you can choose a different color. You can change the thickness of the border, and at the same time, pwede nyo pa siyang lagyan ng corner rounding or pwede nyo gawing rounded yung corner para um, walang kanto. 'Di ba? May mga ganun eh. Ako minsan gusto ko rin, feel ko rin na medyo rounded yung corner para medyo ano lang, medyo may soft features yung dating ng ano. Soft feature lang pala, isa lang. Yung dating ng ano, ng design. Okay, so yun lang. Next na tayo. Ano ba magandang kulay? Parang maganda din yung medyo light. Kaya lang depende kasi ito sa ano, sa printer niya minsan di na makita kapag super light eh. Anyways, up to you. Next na tayo. Next naman tayo. So, aside from the shape, syempre nandito na yung mga elements. So, try natin. Ito. Anong magiging itsura nito? Okay, so position ulit, send it to back. Tapos ito, syempre yung kulay niya medyo pangit, 'di ba?
So, falta natin 'yan. Choose a lighter one. Eto parang medyo peach. Tapos parang hindi bagay 'to. Wait lang, hanap pa tayo ng ibang sige na nga, yun na nga lang. Kasi parang medyo ano, dapat 'to mas dark ng konti. Hanap tayo, eto baka puwede na 'to. Oh, eto. Ay, 'yan. Lagyan lang natin ng konti. Okey. So, 'yan. Aside from this, you can also choose ano pa ba maganda dito? Cute din yung parang ganito, oh. Siyempre ay, yung problema natin dito, hindi nababago ang kulay. O mamaya tuturo ko sa inyo paano baguhin yung mga kulay. 'Di ba sabi ko nga mamaya. Ano ba tayo ng iba? Wait lang ha. Ayoko na pala ng square, gawin naman natin yung circle. Circle naman, circle. O 'di ba, may option kayo. Hindi lang tayo pang square, puwede rin tayo pang circle. Layer and then send it to back. Siyempre gawin nating white 'yan dahil ang sakit sa mata ng kulay. Ay sorry, hindi pala puwede white kasi okey, so puwedeng white pero yung border niya dapat ay okey, this one. Ano ba 'yan? Border niya dapat is ito or this one. 'Yan, ta's lakihan natin ng konti. 'Yan. Oh, 'di ba? Maiba lang. Ayan. Tada! 'Di ba? Hindi lang tayo pang square. Okay, kapag circle yung ano niyo, kapag meron kayong bilog na ganito sa loob, sa design niyo, yung design, yung pinaka-element niyo is puwede niyong gawing ganito, itagilid niyo lang ng ganyan, oh, 'di ba? Isipin niyo na lang para siyang naka-headband, parang ulo ng tao tapos lalagyan niyo dito. Lalagyan dito ng ano, ng ribbon, oh, 'di ba? Para siyang naka-ano naka-clip sa side. So, it's up to you kung gusto niyo ilagay dito sa kaliwa or gusto niyo ilagay dito sa kanan, pagento-gento, oh, ayan. Oh, 'di ba? Puwede rin siguro dito, sa baba. Kaya lang medyo may buntot kasi siya kaya dapat 'wag masyadong malaki. Hmm, 'ba? Bongga. Bilog na 'yan, ang dami pa rin niyang puwedeng gawin, 'di ba? Okey. So, that's for the bilog 'no. Gawa pa tayo ng isang variation, yung may background color. So oh, ha? Bongga talaga. Oh, meron na siyang kulay-kulay. For the colors 'no, I suggest talaga if you're into gusto mong mahilig kayo gumawa ng templates, familiarize yourself with the color combinations 'no. Canva has a color palette generator, you can also go to Color Hunt, tapos yung mata niyo sanayin niyo na sa mga kulay-kulay. Para hindi kayo mahirapan although personally ako medyo natatagalan pa rin ako minsan mag-isip ng kulay, pero hindi na siguro gano'n katagal kapag medyo sanay na yung mata niyo, 'no? Ayan, so ayan. Oh, 'di ba? Ang cute, oh, parang mukha lang. Oh, nainggit si Square, bakit daw yung circle lang ang may variations. Oh, eh, di lagyan natin ng variations ito. So, duplicate lang natin yung page para ito puwede natin lagyan yung background ng ibang kulay. Ay, medyo patay yung kulay. Ayan. Eto lahat 'to 'no, kasi yung gitna is transparent. So, gawin nating white yung gitna para hindi siya mag-change every time na maglalagay ako ng other colors for the background. Oh, ayan. Medyo i-light lang natin ng konti ito. Gawin nating medyo light ang kanyang color. Ba't gano'n? Ito na nga lang. 'Yan. Oh, puwede na, puwede. Oh, eto din, lagyan din natin ng variation 'to, yung background lang, duplicate yung page, tapos eto lagyan natin siya ng iba pang kulay or color. Ano ba 'yan? Oh, eto, medyo dark ng konti. Light na natin ng konti, ba't ba yellow? Ito nga, eh. Kung ano na napipindot ko. Oops. Parang hindi pa rin bagay. Wait lang, gawin natin 'tong white.
para eto puwede nating gawing ganyan. Puwede rin naman na etong isang kulay na 'to. Oh, 'di ba? Oh, bongga, puwede na. May nakalimutan akong isa pa. Eto pa rin yung gagamitin kong layout, So, this one yung eto pala, yung border style niya, try natin yung ibang ano, eto yung may mga dash tsaka dotted. So, litan lang natin ng konti ito. Puwede na yung two, at least two, masyadong makapal. Tapos or three, 'no? Tapos try niyo yung ibang ano, ayan, yung naka-dash, puwede rin naman na yung dotted, eto. Or yung isa pa, which is eto yung mas malalaki yung dash. Pero I think mas maganda 'to na medyo dark yung kulay para kita talaga. Kasi 'pag nilakihan mo 'to, ang pangit, kapag medyo thick yung ano, yung line. Kunyari ito, yung border weight niya nakapalan natin. Ah, puwede na din naman pero parang, hanggang 3 lang ako. Hanggang 3 lang, ayan. So eto din gano'n, 'yan. Hi! Oh, 'di ba? Ibaba lang natin ng konti para hindi masyadong sagad yung ribbon. Oh, ayan ang dami niyo ng nagawa, tingnan niyo 'to, oh. Oh, 'di ba naglalaro lang ako dito. Ang dami ng nagawang designs. Iba-ibang variations, ayan ha. Kaya 'pag gumawa kayo, testing muna kayo ng isang design tapos gawin yung ibang variations. Eh, di marami na kayong nagawa, 'di ba? Oh, isang tip ko lang sa inyo ha, eto, yung ribbon, yung border sa likod, hindi maganda na nakaganon or nakaganyan. Puwede siguro yung ganito, wait lang. Puwede siguro siya na nakaganito, tapos ito nasa loob. Okay. So, it's either nasa loob siya na ganyan or hangga't maaari kung gusto niyo siya ilagay dito sa taas, ta's medyo nakababa siya. Kumbaga parang 'pag dinikit niyo siya sa border 'no, kunyari dinikit niyo siya diyaan, hindi siya mahuhulog kasi nandito, or nandito, dapat nandito siya, 'yan. So, gano'n din dun sa iba, like this one, baba natin ng konti. Eto okey lang kasi manipis lang naman, ayan kitang-kita, oh. Medyo baba natin ng konti, 'yan. Eto din, baba natin ng konti, 'yan. Oh, puwede na ulit. Natatawa ako, para lang ako naglalaro kasi hindi ko pa makuha yung ewan ko ba, kahapon pa ako 'di makagawa, eh. As in. So ayan, triny ko muna gumawa ng mga tutorial baka sakaling mahanap ko na yung ano, yung ano bang tawag dun? Di ko alam kung anong tawag dun, basta yun, yung gana kong gumawa di ko pa makuha. So ayan, tutorial muna tayo, 'di ba? Ang cute, oh. Puwede na, puwede niyo na simulan 'to, go.